paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Likas na tuso at mapanglinlang ang Diablo. Kaya may ibang tao ang naliligaw ng landas at ang kaluluwa ay nabubulid sa impyerno. Ganun naman, kung may taong natutuksong mag-asang demonyo, mayroon din kayang demonyo ang nagiging santo. Narito ang unang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Santong Demonyo. Sa isa na naman gabi na lagi. Ano ko? Aris, bakit bigla mong hinawakan ang noo mo? Biglang kumilot, Pepe. Nauntog ka ba? Hindi, nagbabasa lang ako ng libro dito sa campus nang biglang kumilot ang magkabilang kilid ng noo. Baka kailangan pa-check up ka sa clinic ng university habang break time ng klase natin para malaman mo kung bakit kumilot ang noo mo. Kung kailan birthday mo, saka ka nagkaganyan. Pepe. Oh, bakit nanlaki mga mata mo? Nakakapako. May tububong bukol. Bukol? Sa magkabilang gilid ng noo ko.
Mga bukol. Patingin nga. Oh, Alisin mo muna mga kamay mo sa nakatakip mong noo. ayan. Tingnan mo. Naku, may tumubong mga bukol na sa magkabilang gilid ng noo mo, Aris. Mga bukol na parang mga sungay. Sungay? Oh, bakit ka tinubuan ng ganyan? Para tuloy ano. Parang ano, Pepe? Para kang demonyo. Aris, sandali lang. Ha? Bakit ka ba nagmamadali? Nagmamadali kang lumabas ng gate ng university. Uuwi na ako, Binoy. Bakit ka uuwi? Di pa tapos ang klase natin. Kasi, Kasi ano, tinubuan ka ng mga sungay. hindi. Anong hindi? Bago kita hinabol, tinanong ko si Pepe. At sinabi sa akin ng kaklase natin kung bakit bigla kang umalis sa campus. Huwag ka nang magkaila sa akin. Alam ko na ang sikreto mo. Kaya wag mo nang takpan ng panyo ang noo mo, ha? Diyan ka na, Binoy. Teka, bago ko umalis, tingnan ko muna yung itinatago mo. Akin na nga yung panyo sa ulo mo. Yan. Totoo nga. May sungay ka. Mga kaklase! Tingnan niyo si Aris, oh. Nang tanggalin ko ang panyo niya, dalanta na mga sungay sa noo niya. May mga sungay si Aris. Hindi mga props lang. Totoong mga sungay. Nakatakot naman si Aris, oh. Tingnan niyo. Nakita niyo ba? Parang sa demonyo. Hindi ako demonyo! Hindi ako demonyo! Alam mo bagay sa'yo may mga sungay eh. Huwag ka nang babalik dito sa university. Doon ka na lang maglagay sa kung saan ka nababagay. Doon ka maglagay sa impyerno. Demonyo! Demonyo! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Binoy, grabe ka naman. Ako, grabe. Di ah. Sinita na kita habang wala pa yung professor natin dito sa classroom dahil hindi tama yung ginawa mo kay Aris. Birthday na birthday nung tao, pinahiya mo. Uy, si Aris ang grabe. Ano? Sa tagal na pagiging kaklase natin siya, hindi natin alam na siya pala'y demonyo. Uy, hindi demonyo si Aris, ha? Huwag mo na ipagtanggol. Matagal ko na siyang kaibigan, kaya alam kong hindi totoo yung paninira mo sa kanya. Di ko sinisiraan si Aris. Asar ka sa kanya eh. Palibasa, hindi mo siya makumbinsing magbisyo gaya na ginagawa mo. Personal lang dahilan ko. Kaya kumukulo ang dugo ko sa Aris na yon. Ano? Kung hindi siya totoong demonyo, bakit tinubuan siya ng mga sungay? Baka may sakit si Aris. Dati, walang sakit si Aris. Ho? Sigurado po kayo, Nanay Epang? Ay, hindi ako maaaring magkamali. Dahil matagal na akong psychic. Isa pa, pagdating mo pa lang dito sa bahay ko at matapos mong isang guni sa akin ang problema mo sa iyong anak, ay nagbalasa na ako ng aking mga baraha. Sabi nga po nung nagturo sa akin sa inyo, kayong makakatulong sa aking anak. Ayan. Ayan. Huh? Maliwanag ang mensahe ng mga barahang inilapag ko sa mesa. Walang sakit ang anak mo. Matutulungan niyo ho ba siya? Ay, yun lang ang dinaramdam ko. Nanay Epang.
Paulit-ulit ko nang binalasa ang aking mga baraha. At paulit-ulit rin ang mensaheng nakikita ko. Wala akong magagawang tulong para matanggal ang mga sungay ng anak mo. Wala. Nati, naniwala ka naman sa psychic na nilapitan mo. Marami ang nagsabi sa akin kasi na marami na siyang natulungan, Leo. Kung totoong marami na siyang natulungan, bakit hindi niya matulungan si Aris? Kakaibang sitwasyon ng anak natin. Naku, malamang. Gusto ko lang perahan ng matandang yon. Hindi. Nararamdaman kong nagsasabi sa akin ng totoo si Nana Epang. Huwag ka nga magproblema. Bakit hindi ako magpoproblema? Nangyari na ang kinatatakutan ko. Nati, pagod ako. Kaya gusto ko nang magpahinga. Alam natin. Alam na alam mong dahilan kung bakit tinubuan ng mga sungay si Aris. Sinisisi mo ba ako? Meron pa ba akong ibang dapat nasisihin? Pareho lamang tayong gustong magkaanak. Pero hindi tama ang ginawa mo. Kung hindi sa ginawa ko, hindi tayo magkakaanak kailanman. Kung nalaman ko lang agad noon yung paraan na gagawin mo para magkaanak tayo, hindi kita papayagan. Ay nako, huwag na nating pag-usapan ng nakaraan. Tapos na yun, matagal na. Naawa ako kay Ang Aris. Ang importante, nagkaanak tayo. Nagkaroon si Aris ng buhay. Paano yung nakakakilabot na kapalit ng pagkakaroon natin ng anak? Paano, Leo? Huwag mo kong tanungin. At huwag mong guluhin ang isip natin sa problemang wala tayong magagawang solusyon. Kasalanan mo. Kaya tinubuan ng mga sungay ang anak natin. Kasalanan mo! Anong kasalanan ni Papa, Mama? Aris! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Naghihintay ako ng sagot niyo, Papa. Aris, hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo. Narinig ko sinabi ni Mama. Huwag mong paniwalaan ang mama mo. Gusto kong malaman ang totoo. Kaya pagdating niyo, palihim akong nakinig sa labas ng pinto ng inyong kwarto. Kaya narinig kong pag-uusap niyo ni Mama. Kaya nalaman ko na alam niyo ang dahilan kaya ako tinubuan ng mga sungay. Niyaya kita rito sa harap ng bahay para malaman mo ang totoo. Pareho kaming walang alam ng mama mo sa pagkakaroon mo ng sungay. Bakit po? Huwag ka nang magtatanong. Ano man ang tunay na dahilan ng pagkakaroon mo ng sungay, malalaman din natin. At matatanggal din yan. Sana nga po matanggal din ang mga sungay ko. Dahil ayokong mapagkamalan ako ng ibang tao na isa akong demonyo. Nati, tumahan ka na at matulog na tayo. Malalim ng gabi. Gusto ko matulungan si Aris, Leo. Pero hindi ko alam kung paano natin siya matutulungan. Ang hirap mo namang kausapin. Sinabi ko na sa iyong wala tayong magagawa para matanggal ang mga sungay na tumubo sa kanyang noo. Gagawa ko na paraan. Gagawa ko na paraan. Sige, gawin mo gusto mo. Oo, talaga. Pero wag mo ipapaalam kay Aris ang tunay na dahilan ng pagkakaroon niya ng mga sungay. Wag na wag. Kung ayaw mo mag-away tayo, masaktan kita.
Malalim ng gabi. Pero hindi pa rin ako makatulog. Hindi mabura sa isip kong narinig kong sinabi ni Mama. Kasalanan mo! Kaya tinubuan ng mga sungay ang anak natin, Leo. Kasalanan mo! Hindi sisisihin ni Mama si Papa kung wala siyang alam na totoong dahilan sa pagkakaroon ko ng mga sungay. Ang aking mga sungay, kapag pinagmamasdan ko sa salamin ng aking sarili, parang akong demonyo. Ano ito biglang lumitaw sa tabi ko? Aris. Isang lalaking maitim, nakahupad, at mabalahibong buong katawan. At may mga sungay. Kakilakilabot ng anyo. Demonyo! Tama ka, Aris. Isa nga akong demonyo. Demonyo! Bakit nagpakita kay Aris ang isang kakilakilabot na demonyo? Pakinggan bukas ng gabi ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Santong Demonyo. Sa isa na naman gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, at Jeneline de la Cruz. Naglapat ng tunog, Terpiyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyan. Isinulat ni Ori Aquino at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi ng lagi.